O, sabi ni Monica D, nahihirapan ka lumunok ng tubig, makmak. Ha? Nahihirapan akong uminom ng tubig? Kung ako nahihirapan uminom ng tubig, mahihirapan din ako magsalita. Hindi mo ba napansin, no? Eto, ilang oras na ba itong live ko? O, magdadalawang oras na, nasalita ako ng salita dito. Hindi naman ako nahihirapang uminom ng tubig. Kasi kung mahirapan ako uminom ng tubig, di na ako makakapagsalita, mag-e-end live na ako. Naka-block sa akin tong Monica din na to. Naka-block. Wala siya dito oh. Hindi ko siya makita. Naka-block siya sa aking YouTube. Pero dito sa dito sa aking tawag dito, StreamYard, nakikita ko yung comment niya. Ito yung comment niya hindi ko makita yung comment niya dito sa aking YouTube. Wala. No, wala nga, wala. Kasi yung kasunod na wala Wala yung kasunod niyang comment. Napapagitnaan siya nung comment ni Kuya Erwin Pagunsan sa SSM Vlog. Wala Paano mo nasabi? Monica D, na nahihirapan akong uminom ng tubig. Okay. Okay. Baka eto nga, no? Ay, oo, kamukha nga. Oo, siya nga yun. Oh. Naku, Monica D, baka mag-ingat ka. Baka mamaya sa susunod, di ka nakakilala ni Kulaong. Oy, Monica D, totoo ba mabaho? Kaya ka humingi ng kating ko? Ewan ko, paano niya nasabi kung mahihirapan akong luminok ng tubig? Tubig na nga lang, mahirapan pa akong lumunok. Nakakainom naman ako na maayos Ikaw talaga, Monica D, para kasi Kulaong. Nahahawa ka na kay Kulaong. Oy, nako, ingat ka Ingat ka dyan, Monica D. Baka mamaya hindi ka pasahudin ni Kulaong. Ikaw po ata tinitira niya sa comment, Sir Mako nga. Oo. Monica D, ikaw ang susunod na hindi papasahurin ni Kulaong. Pustahan tayo. Monica, lumayo ka na habang may oras ka pa kasi lahat ng dumidikit dyan, minamalas to the max. Tama. Ako, ikaw, Monica D, bago ka lang kay Kulaong, baka hindi mo kilala yung tao na yan. Kami, matagal na namin kilala yan. Ilang tao na hindi pinasahod niyan. Sumukan mong bumali. Pustahan tayo, walang pera yan. Di ba? Ikaw na nga nagsabi, boss, may katingko ka ba? Eto Monica yung sinabi mo. Naawa kami sa'yo, Monica, kasi alam namin, ikaw na yung next na hindi pa sasahurin Kaya, sige, habang nandiyan ka, enjoy mo lang. Diba? Pero alam namin, soon, darating ang panahon, hindi ka papasahurin ni Kulaong. Itaga mo yan sa bato, mangyayari yan. Imposibleng hindi yan mangyari. Ito yung sinabi mo. Bakit? Yung? Para masusuka ko. Bakit ka nasusuka? Eto. Ayan May plastic dyan? Walang plastic dito. Bababa kita. Hinto mo nga ba? Hinto mo nga ba? At ayan Taka na yung cellphone. Sige, baba. Ayan Diba? Pinababa siya kasi nasuka. Okay. Yun daw yung nakausap ni Showbiz Gaming. Ayan. Diba? Nako, nang i-strike ka, Monica D. Nako po, kapag ganyan, na nang i-strike ka, ibig sabihin, utos yan ni Kulaong. Diba? Yung showbiz, amuin mo nga ako. Yun nga. Yun. Nagtakip pa na ilong. Showbiz Gaming, yan ang sekretary ni Kulaong ngayon. Kulaong naman siya. Kulaang.
Badongski. Ayun, champion. Okay. Si Casper next na aalis dyan. Mukhang nagtitiis na lang. Pride din ang umiiral. So, parang si Digong si Kulaong, marami pa rin fanatics. Lakay ti Amyanan. Just Walk. Monica D. Nabayaran. Richard Mansilungan. About sa tawag sa'yo ni Kulaong, hirap uminom ng tubig. Yun ba tinutukoy mo, makmak? Ano yun? Wang Yu, kakababoy. Richard Mansilungan. Okay, mabaho kasi katabi niyan. Kaya nahilo. Hindi na yan makainom ng aqua pana. Nagsawa juice na lang. Nawasa juice na lang. Si libre, tambay sa mga kasino. Pagkain sa lahat ng mayaman niya na ang patay guto, makakain ng libre. Crazy kaya nasuka. Didi Lindahan, sir, pa-shoutout po, watching from Davao. Mabangis ba yan si Mangusin or bayot na walang bayag? Bayot po na walang bayag. H. Lisa, ayun, nabahuan. Opo, nabahuan nga po. Inutusan lang yan ni Kulaong, bagong biktima na naman ng Dorobo. Okay, shoutout Makmak from Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, shoutout po. Na-experience ko yan sa loob ng van, pag aircon yung amoy ng paa at putok umiikot sa loob ng sasakyan. Tapos, maninigarilyo pa. Talagang mahihilo ka dyan, Monique. Monique, talagang mahihilo ka dyan, mababahuan ka pa talaga. Kasi ano yan eh, kapag ikaw meron kang kasama na ninigarilyo sa loob ng sasakyan, napakabaho niyan. Okay, Mirna Sales, hello po. Unang banat, Makmak Pablo. Pucha, ginawa mong flip top Badongski, sana next year makakulong na yan para di maka-scam ng mga OFW. Ayan niyo po, Badongski. Okay, Kel Dibay ng Carmona, Cavite. Yan, shout out. Badong, huwag kang mag-flood. Okay, Erwin Pagunsan, pasensya na pero ang tao hindi naninigarilyo, malakas ang pang-amoy at bahong-baho sa nagsisigarilyo. Totoo po yun. Ako nga po, hindi ako naninigarilyo, kaya kapag may babaho, amoy na amoy ko eh. Mga tuta lang yan at napilitan lang gawin ang utos ni Norman, kahit alam nila mali na ang pinaggagawa nila. Mga kanils, ayan, shoutout from Oman. Mukhang... Ay, magagalit yun, Richard Mansilungan. Wag mo naman sabihan ng ganon. Kasi alam naman natin na ano lang yan, na nabibiktima lang, naloloko lang, nauuto lang ni, ni Kulaong. Naku po, nag-smoke pa, lalong babaho. Opo, yun nga po. 18 Cameo ng Chaong. Kababayan ni Kuya The Kings. Mabaho nga yan, bata ako dati ni Norman, sabi ni Cesar. Okay, Sejun TV, si Mangusin, amoy ingrown. Amoy ingrown sa paa? Nako. Si Monica, mukha din namang, nako po, may Alcantara. Alam natin yan, parehas tayo taga Santa Maria. Ay, nako. Good luck, Monica, di layas na habang may oras pa hanggat di ka pa nagagamitin ng itim na mahika. Nas itim ng labi at gilagid ni Kulaong. Nako. Pink Butterfly, napangukuhan siguro ng gold bar. Okay, sana lumabas na yung warrant niya, Pet Malu Champion. Badong, pwede ba ako na nagsasabi sa'yo, huwag kang mag-flood eh. Ano na lang kita, time out na lang kita kasi ayoko na nagpa-flood. Hindi ko nababasa yung ibang comment. Tapos, na doble-doble pa yung ano. Ayan. Pahinga ka muna ha. Team QTV, shoutout. Ayun. Mirna Sales. Ayan. Sukat, Muntinlupa City. Ayan. Naka-timeout na po si Badong. Ayaw tumigil eh. Sa kaka-flood eh. Sinabi nang wag mag-flood eh. Babasahin ko naman kahit isa lang comment mo. Nagbabasa naman ako ng comment eh. Si Kulaong amoy at kulay niya ang champuradong panis.
O smack, pustiso pa, smoke pa, baho talaga. Naku po, oo. O, pahinga ka muna ba dong? Pahinga ka muna ba dong? Wala eh. Para kang, flood ka ng flood eh. Oh, pass ka muna Kuya Badang. Ako, kilala nyo naman ako, nagbabasa talaga ako ng comment. Saka kapag mag-topic ako, hindi muna ako magbasa kasi para dire-diretso talakayan. Pero pagkatapos nun, saka ako magbabasa ng comment. Idol, totoo sinabi sa akin ng nanay ko, pag pangit ang mukha, pangit din ugali. From Bacoor, Cavite. O, Crisel Bombio. Tricker, yung 52 na order, ayaw ko sagutin kagabi. Okay. Puntahan nyo na lang. Si Chim Chim pupuntahan yung yung Jollibee na pinilan ni Kulaong. Doon sa Jollibee, Jaka, Sukat. Puntahan nyo na lang yung Jollibee. Watching from Barcelona, Redentor Marcelino. Siguro pag kinuha na ni Satanas si Kulaong, comment ng netizens, thank you Lord. Hunter, Egg Hunter. Si Kulaong ay yung pa-transform na sa multo pero di natuloy. Nasa purgatorio. Ay, nako talaga Kulaong. Araw-araw ka lang namin tinatarantado dito eh. Eto. Nagpapanggap pa. FLM, pan po ba kayo ng mga Duterte? Hindi ako pan ng mga Duterte. Pero naging kaibigan ko sila. Nung ako'y nakulong, one of the Duterte, dinalaw ako sa kulungan. At tinulungan ako. Lahat ng pwedeng tulong ibinigay nila sa akin. So, I will not say something bad to the Duterte. Yung pong sinasabi ni Kulaong, nakwento po sa akin yan. Alam ko yan yung nangyari diyan. At alam niyo po ba, yung pong Duterte na pumunta sa kanya, Duterte lang ang apelido sa Facebook. Hindi po kaano-ano ng mga Duterte. Wala pong tumulong na Duterte kay Kulaong. Bakit? Nung nakulong siya, Duterte presidente. Di ko talagang tutulungan siya ng mga Duterte, di sana pinalaya siya. Wala pong kahit anong naging koneksyon si Kulaong sa mga Duterte. Lahat ng sinasabi niya na ito, katarantaduhan. In reality, being a friend, they were a good friend. Hindi po niya naging good friend ng mga Duterte. Bakit? Kung good friend niya mga Duterte, di dapat dinalaw siya. Nang tunay na Duterte, hindi yung Duterte na si Pema Duterte. Yung nagpapanggap na Duterte pero hindi naman. Impostor din yun katulad ni Kulaong. Nagpapanggap na Duterte, nagpapanggap na kaanak ng mga Duterte, nagpapanggap na malapit sa mga Duterte, pero ang totoo, ginagamit lang niya, nilagay lang. Kunwari ako, Makmak Duterte. Pumunta dun kay Kulaong. Kinontak yung sekretarya kung pwede bang dumalaw. Duterte apelido sa Facebook. Pero hindi po talaga Duterte. Na-debunk namin yan eh. Si Ray Duterte, Simon, si Bong at saka si Ma'am Esther. Esther Duterte pala. Hindi Pema. Esther Duterte. Nagpapanggap po yun na Duterte. Hindi po yun Duterte. Duterte lang ang nilagay na apelido sa FB. I always pay my gratitude to them. Oo nga pala. Doon nga pala doon sa nagsasabi na mga kaibigan, mga sekretary ni Francis Leo Marcos, na kaibigan daw ni Francis Leo Marcos, si Ma'am Maria Pema Duterte. Ma'am, kaibigan mo ba talaga si Francis Leo Marcos? Hindi ko siya kilala. At never ko siyang na-meet even in person. Never ko siya nakikita in person. Period. Okay ma'am, malinaw po yun. Ayan, yan pala yung Pema. Yung Esther, hindi ko alam kung yun yung, hindi ako sure kung yan yung nagpapanggap na Duterte. Pero itong Pema,
Ito pala yung Pema Duterte. Hindi ko alam kung ito'y tunay na Duterte. Pero yung Esther Duterte, nung time na yon, ginamit lang po yung yung apelidong Duterte sa FB. Di na kulaong siya. Di ba? Ayan sinabi, hindi siya kilala. Hindi siya kilala. Nung pinagmamalaki ni Kulaong. To them. Oo nga pala. Doon nga pala doon sa nagsasabi na mga kaibigan, mga sekretary ni Francis Leo Marcos, na kaibigan daw ni Francis Leo Marcos, si Ma'am Maria Pema Duterte. Ma'am, kaibigan mo ba talaga si Francis Leo Marcos? Hindi ko siya kilala. At never ko siyang na-meet even in person. Never ko siya nakikita in person. Period. Okay ma'am, malinaw po yun. Pambuisit talaga kay Kulaong tong si Kuya Ninyo no? Si Kap Ninyo. Ala. Basag ka na naman, Kulaong. Teka, pakita ko sa inyo noong nakaraan, nagkita kami ni Kuya Ninyo. Pero sabi ko, wag na lang nandito pala sa isa ko cellphone. Sabi ko, wag na lang tayo mag-vlog. Nagkita po kami ni Kuya Ninyo nung nakaraan. Naka face mask pa. Nagtatago si Kuya Ninyo. Ayan, kumain kami, lunch. Brunch na pala yan, brunch. 10:30 na yata yan, alas 11. Brunch yan. Nagkita po kami somewhere in North. Ayan, yan po yun. Nagkita kami, basag ang Kulaong. Kuya Makwan, ayan, hello po. Diba? Booking again, kilala pala ni Kap Ninyo. Yung Pema Duterte, yan yung dating director ng Nayong Pilipino, may kasong corruption, kasama yung Peking Bishop. Okay po. Okay, yung below 10K, sabi ni Casper, naging 32K order sa Jollibee. Sabi nga, yung breakfast daw, 5,000 Hala, may anino sa video, hindi na siya makita. Sabi ni Dimple. Kung tinulungan siya ng mga Duterte, bakit di siya binigyan ng pampiyansa? Alam niyo po, kung siya po'y talagang kilala ng mga Duterte, palalayain yan. Tatapusin na yung kaso. Gano'n lang yung iutos ni Digong. Supreme Court, basura nyo na yung kaso ni Kulaong. Pero hindi po yan ginawa. Hindi nga siya dinikit ni Kap Barsaga kahit kay Bongo. Opo, totoo yan. Zap. Okay, Butete, sabi ni Travel. Sabi ni Just Walk. Pag si Trillanes ang Pangulo, sigurado, 3. Ano ba yan, mga peke, nagkita-kita. Oo nga, malayo sa katotohanan ng mga sinasabi niya, lakas amat. Wala nang nasabi na totoo yan si Kulaong. Totoo po, sa sobrang itim ni Kulaong, kapag nag-brownout, pwede yan magtago sa dilim. May kinukwento nga yan dati, naglaro sila taguan doon sa Bulacan. Brown out. Sabi ni Kulaong, tumayo lang siya sa isang tumayo lang siyang ganyan. Mistraight lang na ganyan. 30 minutes daw siya hinahanap ng taya, hindi siya makita eh. Tumayo lang. Nako. Kulaong, meaning daw Castle, sabi niya. Bobot kayo, hindi ganyan Mayor Duterte. Didi Lindaan. Okay, hindi na makita sa camera sa sobrang dumi. Labas at loob, madumi. Okay, so yung pong Esther Duterte nga yata yung nagpapanggap na Duterte. Ginamit lang sa Facebook. Marami naman yan eh. Kahit i-search nyo nga sa FB. Diba? Marami kayong makikita dyan na mga pangalan dyan. Kunwari, May Duterte, John Philip Duterte. Makita nyo maraming gumagamit niyang pangalang apelidong Duterte kahit na hindi sila Duterte. Ngayon, yung pumunta kay Kulaong sa dinalaw siya, Duterte ang apelido sa FB. Kaya po, ang akala ni Kulaong, Duterte talaga yun. Okay, Tolmak, doble ka na. Baka dumalaw at kilala niya mga butete.
Lang ya, pipikit sa dilim yan, hindi na yan makikita. Wag naman, Duterte, apelyido kayo ko. Eh, di, example ko lang. MRK Bara. Kaya pala laging naka-puti si Kulaong na damit para makita siya. Oh, kapag nag-itim yan, nako, lalo nang hindi makikita yan. Yun nga lang, ganyan suot yan hindi na makita di ba? Kaya yan po yung yan po yung alamat ng Duterte na pumunta daw sa kanya doon sa kulong. Actually, di ko naman matandaan kung nakapasok ba talaga yun. Kung nakausap ba niya talaga yun. Ngayon, kaya alam niyo naman si Kulaong, nagpapanggap, di ba? Ginamit niya yung pagkakataon ngayon na yan para sabihin na siya ay may sa mga Duterte, kahit wala naman. Okay, Moset na Engineer Alcantara yan. Nadali ako sa apelyido ko. Kumakain nga yan sa karinderya, napaaway. Sinabuyan ng dinuguan Lagya ka. Nataya siya kasi magdilat siya. Kita yung mga mata. Sulipat, isa sa gilid at sa harap nakatingin. Tama, nagpanggap na Duterte. Si Kulaong nagpapanggap naman na Marcos. It's a tie. Balkairi. Wala bang paplex ng Noche Buena si Kulaong? Wala. Walang pamilya Walang asawa. Walang magluluto. Walang manang Casper. Kami hindi pa kami nakakapamili ng kompleto ng aming pang media noche. Sa bagong taon, 29 pa kasi kami mamimili. Nako iano ko 'yon, ilalive ko yung aming New Year's party sa 31 para makita niyo yung ipapakita natin kay Kulaong yung sinasabi niya wala nang malamon. Mga kapitbahay ko nga dito ko nga pinag New Year sa amin Kawawa po mga anak ni Kulaong dahil sa kahihiyan na dala niya. Ala tayo magagawa, di ba? Ilan anak ni Kulaong, hindi ko po alam. Okay, nagdonatan lang sila ni Casper nung Christmas kaya walang maiplex. Dami daw niya property at tauhan pero walang Christmas party na maiplex. Di ba? Kita nyo? Ang lungkot ng buhay. Bakit? Nagsinungaling pa Gano'n na lang yung sabihin niya. Wala siyang negosyo, wala siyang tauhan, wala siyang pamilya. Hindi niya na kailangan mamigay pa ng 52 pieces ng spaghetti chicken joy. Di ba? Kikay, buti pa sila Baby Mac makakapag-drive na sarili niyang car. Si Kulaong, wala na nga car, wala pang lisensya. Maker naman yata, bulok-bulok lang. Lahat ng tao nag-flex ng mga handa. Si Kulaong lang ata walang na-flex. Jacob, for sure sasabihin niya hindi niya kilala si Ian at kakasuhan. Tama. Clark, kakaawa ang ganyang klase na tao. Ang tanda na nga ang baho pa. Tinakwil pa ng sariling pamilya. Sinalo na lahat ng kamalasan. Shani Pot, si mga gunner niya wala nang pambili ng bola. Ng bala. Walang sahod. Sample, sabing niya may lechon daw silang handa. Pagpunta niya sa kusina nila, puro nakatakip na tira-tira lang. Nakikilamon nga lang sa hotel yan sa mga kasino Tapos magkakaroon pa ng lechon. Meron car 150. Biruin nyo, dati pinarapol na yon. Tapos ngayon malaman-laman natin yun pala malaman-laman natin, yun pala babawiin din. Aalis na si Casper, masakit na daw puso niya. Walang bembang kay Kulaong. Layumi. Layumi, ayun. Soon, malalaman ko na kung totoo ba talagang bumili siya ng kilo-kilong gold sa Arangke. Sige. Itimbre mo sa amin yan. Salamat po, Maria Victoria de los Reyes. Ayun, nagpakulay siya. Thank you po. Wala nang pag-asa yung sahod ni Ian. Tinatanggi na ni Kulaong kanina sa live niya. Sabi ni Clark. Wala na nga yun. May pangkape mo. Oo, may pampandesal pa yan. May kasama pang itlog. Matindi ang imahinasyon ni Kulaong sa mga bagay-bagay na babaliw na.
Richard Mansilungan, Kulaog, dapat unahin mo ang pamilya mo at mga kamag-anak at kapitbahay mo. Kaso mabubuka ka na mangusing ka. Hindi ka Marcos. Pag ginawa mo, bukayo ka doon. Kulaong now, I understand. Oo, diri mo sama-sama sila magkakamukha doon, mga mangusin. Kapag inuna niya yung mga mangusin. Okay, kailan kaya masesenado to si Norman? Hintayin po natin. Baka mangyari din yan. I wonder paano mag-usap-usap si Kulao sa mga tao niya off-cam, knowing na nagsisinungaling sila pare-parehas. Hindi, siguro katulad nun, si Casper, alam niya nagpapanggap, sinasakyan niya na lang.